nakakalungkot na balita. It's not even a consolation na nakapatay sa kanya. It's not a consolation. Tayo nalulungkot pero we celebrate his heroism. Talagang yan ang inalay ang buhay para sa serbisyo, para sa iba. Sir, dahil mabilis nga ang responde ng mga pulis natin sa tawag sa 911, ano sir ang dagdag na utos mo sa mga pulis? Baka nakakalimutan nila na para sa security nila. Well, nakikita natin na ang responde ngayon, nakikita natin talagang inaabutan ng pulis ang mga kriminal. Sa Cebu, ganun din ang nangyari. May nang-agaw ng baril, rumisponde ang pulis ng mabilis, inabutan ngayon ng kriminal. Isang nakakalungkot na balita rin, insidente rin. Napatay din ng kriminal ang ating pulis. It's never a consolation na napatay din natin yung kriminal na nakapatay sa pulis natin. So, the same that happened in Cebu. No? So, well, on your question, we are reviewing our procedures. We are also reviewing our mga SOPs para ma-mitigate and danger. Kasi totoo talaga yan. Kaya nga, kung saan tumatakbo palayo ang mga mamamayan dahil sa takot, dahil sa may nangyayari na may krimen na nagaganap, ang pulis ay pasalubong doon sa kriminal na yan, sa krimen na nangyayari. Yan naman ang gusto nating mangyari. Kasi nga, kaya nga responde. Pero of course, ang danger, laging nandyan. We recognize that. We are going to review our procedures, our equipment, kung makakatulong ba ang additional na armoring ng ating mga tauhan or yung SOP on our approach to danger. But be that as it may, meron man yan. Isa lang talaga sigurado nating gustong emphasize dito na may dalawa tayong hero. Sir, doon sa mga available na vests ng PNP, i-require mo ba yung mga pulis natin sa ground na ito, yung mga, kasi hindi naman sila makakapamili ng re-respondihan eh. Hindi nila alam kung alin doon ang sobrang delikado. Yeah, may SOPs naman na existing regarding the use of armored vests during police operations. So i-revisit lang natin yun, titingnan natin para at least mamitigate naman ang danger sa ating mga tauhan. Sir, anything na nabanggit nyo o like pangako